Nako, ito. Until now po si Maharlika ay hindi pa rin ho sumasagot. Saan? Hindi pa rin sumasagot si Maharlika doon po sa inilabas ni Mima ng Na? mga dokumento, autopsy report na di umano ay namatay yung asawa, pinatay yung asawa, nilason yung asawa. Napakabigat po niyan. Nako. Hindi daw siya bumabanat. Di katulad ko daw at saka yung sinabi niya, di ba? Oh, bumabanat ng gumaganyan-ganyan daw kasi banat by channel. O, anong tawag mo dito? Oh. Nung una may di umano pa, may di umano pa siya. Ha? May di umano pa siyang sinasabi na baka daw ginargar ni Maharlika yung asawa niya. Di umano. Sabi nito ni Mike Abe. Tapos tingnan ninyo ha. Tingnan nyo ha. Nung una may di umano. Tingnan nyo yung mga kasunod. Pero ilang araw na, going 4 days na itong isyong ito, nakakabingi ang katahimikan. Wala pa po akong nakikita. Kayo, may nakita na ba kayo? Na? Dinededma ni Maharlika. Yo. Paano nyo papaniwalaan yan? Nako. Kung totoo na siya isangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa o hindi siya sumasagot, hindi niya alam kung paano niya sasagutin ito. So, parang sinasabi nga, bakit di siya sumasagot? So, ano ini-imply mo? Totoo yan. Dahil sa mga ebidensyang inilabas nung isa mong vlogger, yung bata mo. Style mo ha? Oh, hindi ka bumabanat yan ha? Anong ka? Ha? Hindi mo may paliwanag, hindi ka makapagpaliwanag samantalang lahat dito sa Pilipinas pinakikialaman mo. Ang buong pamilya ng Marcos or yung first family, si Pangulong Marcos, First Lady at kanyang mga anak, grabe kung siraan mo. Ang mga Pilipino kung lait-laitin mo sa buong mundo. Dahil pag sinira mo ang Pangulo, ang sinisira mo ay mamamayang Pilipino. Nakakala mo, hawak mo ang dokumento, akala mo totoo. Naninira daw si Maharlika. Tingnan nga natin kung hindi ito sisiraan si Maharlika. Tingnan nga natin. Tulad ang sinasabi mo. Ngayon, nung paputokin niyang balitang di umano'y nilason mo yung asawa mo, bakit tahimik ka? Grabe, nilason daw. Maharlika, payag ka ba nun? Bakit ka daw tahimik? Sabi ni Mike Abe, nilason mo daw yung asawa mo. Mga paratang nyo talaga, Buti na lang wala akong asawa, wala akong lalasunin. Di ba? Tinatanong lang kita. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Kasi hindi pwedeng pagtakpan yan. May krimeng nangyari. Totoo ba yan? Hindi pwedeng pagtakban kasi may krimen nangyari. Ano yun? Pag may krimen, kailangan mo ibulgar? Pag may krimen, kailangan mo ibulgar? Pambirang buhay, ere. Diba kaya nga pag may krimen talaga may pinagtatakpan? Si Mike Abe, gulong kausap. Ito, 20 pesos, mag-usap kayo. Maghanap ka ng kausap. Posibleng mayroong krimeng nangyari dahil mayroong di umano'y nawalang asawa. Totoo bang may asawa kang pinaglingkuran? Hindi pala nurse yan caregiver lang. I'm sorry sa mga caregiver. Caregiver lang. Caregiver lang pala kayo Sabi ni Mike Abe, caregiver lang kayo. Hindi pala kayo nurse. Anong nurse? Caregiver lang pala kayo ay grabe naman. So kayo mga caregiver, nilalanglang lang kayo ni Mike Abe. Caregiver lang kayo. Caregiver lang kayo, yun ang sabi. Iba daw, mataas ang nurse. Anong nurse? Pero kayo mga caregiver, mababa lang kayo. Lang ang tawag sa inyo. Ano kaya yung nurse? Pa siya nag-alaga ng senior citizen na 75 years old na Black American. At kahapon at isang araw, ang dami kong natanggap na mga information. Nangyayari pala talaga yan, yung paglalason, yung dahan-dahan kang papatayin, pinaiinom ka ng Parang binabanatan
ba yan? Nilalason? Grabe naman yan. Totoo ba yung mga ganyan? Nanlalason daw kayo? Sabi ni Mike Abby, may mga natanggap daw sa impormasyon. Talagang nagkakaroon daw niyan. Nilalason daw ng mga caregiver. Tanong natin kay Jing Corpus. Si Jing Corpus ganyan, nag-aalaga din yan eh. Hoy, nilalason mo ba yung mga alaga mo? Anong pinapakain mo dyan? Grabe, mga caregiver daw nang lalason. Yari ka, Mike, sabi ni Randy. Grabe, ano? Hindi pala biglang pagkamatay yung ganun. Oh, ha? Parang paiinumin ka ng makakasira sa mga internal organ mo. Internal. Mga internal organ mo. Tapos dahan-dahan kang mamamatay. Kung totoo yan. Ganon. Ganon po. Ganon daw po yung mga gamot na ginamit. Nako, sabi na galit na tuloy ito isang caregiver. Grabe ka, hindi mo alam kung gaano kahirap ang trabaho ng caregiver. Sabihan mo kami na nanlalason. Sabi nung iba, nagalit na. Internal. Oo nga eh. Oh. Caregiver din ako, loko ka Abe, mataas sahod namin syunga. Pag walang nurse, kami pumapalit, nag-a-assist. Grabe to si Mike Abe ah. Nung una, sabi niya, caregiver lang, hindi naman daw nurse. Pangalawa, meron daw siya natatanggap na mga letter na parang totoo yan, nanlalason ng mga ilang caregiver. Hindi naman daw lahat. Pero may mga nanlalason daw na caregiver. Ako, nagtatanong ako, meron ba mga caregiver dito? Dumaan ba sa isip niya yan? Na pinainom, tapos yung mga internal organ, dahan-dahang maapektuhan hanggang sa mamatay. So pinahirapan mo pa. Alam niyo, ganito lang, no? Doon sa nakikinig at nanonood. Huwag po niyong gagawin yan, mga Pilipino sa abroad. Naku, huwag niyo daw gagawin. Parang ang dating eh. Sabi ni Diego Latico, pangit mo na, pangit pa ang ugali mo. Si Mike Abe parang naging si Ogie Diaz na, no? Sabi. Hindi, kasi parang sinasabi niya dito, kayo mga caregiver, huwag niyong gagawin yan. Parang parang lahat na ng caregiver, ganun ang datingan. Grabe naman. Di ko papayag niya. Kung ako caregiver, di ko papayag. Ganon? Hirap na hirap ng trabaho ng caregiver. Ako nga eh. Laging tanong sa akin yan eh. O, paano ka na pag tumanda ka? Sino mag-aalaga sa'yo? Ganun tanong, ba't di ka mag-asawa? Pag tumanda ka, sino mag-aalaga sa'yo? Kukuha ko ng caregiver. Yung naka-skirt. Di ba? Ang dami-daming caregiver dyan eh. Kukuha ko sa Amerika pa. Yung mga, marami dyan, di ba? Caregiver. Kasi ako may tiwala ako sa caregiver. Doon ako magpapalaga sa mga caregiver eh. Pero may age limit yun. Kailangan 21 yung pababa lang. Narot, di ka pasado doon. Meron ako requirement. Kailangan may pleasing personality. Caregiver may pleasing personality? Kung kayo po'y nagkaroon ng asawa dyan, meron pong divorce law. May batas dyan sa abroad na mayroong divorce. Pwede kayo mag-file ng divorce para maayos ang inyong paghihiwalay sa asawa. Walang kaso. Kasi pag sumang-ayon, yung inyong partner sa divorce, ay may proseso yan, magkakahiwalay kayo. Diyan sa Amerika, di ba, minsan isang linggo lang magkasama, nag-divorce na. Minsan isang taon lang, ilang buwan lang, nag-divorce na. Grabe, para mo sinasabi yung mga kababayan natin nagpupunta sa Amerika na nagpangasawang Amerikano, gusto lang ng visa, ganon? Gusto na ng green card? Di ko papayag Di ko papayag yan. May mga tita ko na asawa nila puti. Hanggang ngayon sila pa. Sweetik pa sila ngayon. Sweet na sweet pa sila. Di ko papayag yan. Meron ako mga kamag-anak na asawa nila puti. Meron sa Canada. Meron sa Amerika.
Mahal naman talaga nila eh. Nagkaroon nga sila ng bunga eh. Totoo. Oh. Tapos sasabihin mo, ganun lang ang iba nating mga kababayan. Di ako papayag doon. Sabi nga nung mga pilyo mag-isip, nagtikiman lang. Hindi yata nalasahan kaya nag-divorce. Mga ganon. Grabe, nagtikiman. Naku, sabi nito, alam na alam ang galawan na baka, naku, wag naman ganun. Payag ba kayo noon, mga caregiver? Nagtitikiman lang daw kayo? Di ko papayag nun. Di maganda yun. Di maganda ugali yung ganun. Tikiman lang. Ano to? Tinikman ng ganun? Patikim nga. Dinilaan yung ano? Kaya tikiman lang eh. Hindi naman sabi nagkainan eh. Nagtikiman. Ganun ang tikiman. Paano magtikiman? Di ba? Pag titikman mo, tikman ko nga yung, kunwari, itong champ. Kunwari, titikman ko itong champ, kapiraso lang. O, yan, o. Parang tinikman ko lang, o. Yan, tikim lang ang tawag dyan. O, konti lang, hindi naman talaga kinain. Ba't sa'yo naubos? Ba't ba? Ewan ko nga ba eh. Tikiman lang. Sabi, baka kasi gawain niya yung ganun, tikiman. Grabe naman. So, bakit papatayin? Kung totoo yan, ba't mo kailangan patayin yan? Kung totoo yan, ba't mo kailangan patayin? Hindi ka nga sigurado kung totoo, tapos sasabihin mo kung totoo yan, ba't kailangan mong patayin? Di ka nga sure, sasabihin mo kagad, kailangan patayin. Pambirang buhay to. Mike Abby talaga, ang gulo mong kausap. Alam mo, magulo kang kausap talaga. Sa totoo lang, Mike Abby, dapat sa'yo, Dali, paano ba ito patayin tong... Ayun. Di maganda yan. Parang... Mag-divorce kayo. Oh. Maliban na lang kung ang intention mo dyan ay yung citizenship or yung insurance. Kasi nga, lahat ng mga tao dyan may insurance. Malalaki ang insurance dyan pag namatay. Dito sa Pilipinas... So sinasabi mo na insurance lang ang hinabol ni Maharlika? Pambira ka. Yan. Sinasabi sa inyo eh. Kaya wag kayong magpapakalat ng chismis. Dahil pag kayo ginawa ng chismis, sakit, di ba? Hindi kasi ito, di ba? Yan nga ang problema eh. Ginawa ng chismis eh. Gawa ng chismis eh. Oh. Ayun, kayo ginagawa ng chismis. Maharlika. Oh. Chinichismis ka ngayon ni Mike Abet at yung ilang mga tao na sinasabi, ginurgur mo daw yung asawa mo. Di ba? Sakit niyan. Grabe, itim pa pala asawa ni Maharlika. Ano namang banat bahay kung itim? Malaki. Malaki sapatos. Malaki yung mga sapatos ng mga itim ha. Kasi mga basketball player yung mga yan eh. Sabi ni Diego Latigo, puro chismisan na sa social media. Hindi kasi yan ang problema eh. Pag ginawan mo ng chismis yung kapwa mo, pag binalikan ka ng chismis, yari ka. Di ba? Sabi ni Randall Bonaga, wasak na wasak si si Master Mac ba yun? Grabe. Walang divorce pero dito may annulment. So yung legal na paghihiwalay para walang problema. Pero kung hindi ka dumaan dyan sa mga prosesong yan, lalo na sa divorce, something wrong. Meron talagang masamang ginawa. Nako. Sir Boy Azul. Ayun, wasak na wasak si Nasty Mac. Hindi, alam mo, hindi maganda yan. Yung paglabas kasama bituka. Ano na naman ang iniisip nyo? Pag umechas, kasama bituka.
Kasi sa sobrang laki nung echas, ay kasama pati bituka. Matindi yung paratang. Sabi ni Randel Bunagan. Hindi ako, Randel Bunagan, naniniwala ka ba na ganyan ng mga kababayan natin, nanlalason di umano? Ako nagtatanong sa mga kababayan natin sa Jamaica at saka sa Canada, meron ba kayong kaibigan dyan na caregiver na nilason ng kanilang mga asawa? Kasi parang ang dating dito kay Nasty Mac eh. Dito kay Mike Abe, parang normal lang 'yan. Thank you po, salamat po. Diba? So, inuulit ko, bakit until now sa kadaldalan itong maharlikang ito na vlogger na sabi ko nga mapanira dahil puro naman negative ang sinasabi niyan laban sa Pilipino at laban sa ating Pangulo at sa First Family. Halos 24 hours kanyang binabalatan ng buhay ang Malacanang. Binabanatan niya ng personal ang Pangulo at ang First Family. Bakit ngayon nung lumabas ang issue na nilabas ng vlogger na si Mima, yung mga dokumento out of sync na sinasabing nilason yung asawa. Ay grabe, may nilabas talaga? Di ko pinanood yun. Sino ba yun? Sino yung sinasabi nitong vlogger? Yung mukhang tindera sa palengke? Yung ba yun? May nilabas daw na dokumento. Hindi ko napanood yun, ha? Na talagang nagurgur daw yung asawa. Grabe yun. Napanood nyo ba yun? Napanood nyo? Hindi ko napanood yun eh. Hindi ako nanonood sa mga parang eh. Hindi ko pinapanood yung mga ganung walang kakwenta-kwentang vlogger. Hindi siya sumasagot. Anong ibig sabihin? Totoo ba? Maharlika? Totoo ba yan? Bakit hindi ka nagpapaliwanag? Abay, nga naman, ba't di ka daw sumasagot? Maharlika. Gusto mo sumagot si, mga Marcos, pero ikaw, di ka rin sumasagot. Naku po. Hawakan mo nga si tenga. Hawakan ka nga si tenga. Tingnan mo. Sabi ni Randel Bunagan, kung ginawa ni Maharlika yun, dapat kulong na yan. Dito pa. Si Randel Bunagan, ha? Kritiko ni Maharlika yan, pero tingnan mo ngayon, pinagtatanggol nyo si Maharlika. Kasi, doon lang tayo sa totoo. Kahit ako, bakit ko dinidiscuss to? Kasi doon lang tayo sa totoo. Huwag tayo sa chismisan. Chismisan ng chismisan. Sisira na yung social media eh. Sa kakachismis nyo, puro chismisan na lang sa social media. Authentic kaya yung dokumento? Tanong natin kung may butas. Doon nalalaman nyo kung authentic pag may butas. May butas ba yung dokumento? Pag wala, di totoo yun. Pag meron, totoo yun. Ano sa tingin nyo? Hindi, ang problema ko dito, chismisan na nga, ibabalita mo pa, kukomentuhan mo pa. O tulad ko, nangukomento ko sa chismis. Hindi, alam mo, kaya ko kinukomentuhan ito kasi Mike Abe, sinasabi ko sa'yo, chismis yan tapos bigla mong kukomentuhan, mali ka dyan. O kahit ako nagkikritiko ko kay Maharlika, pag mali naman, wag naman ganun, chismisan na nangyayari sa social media eh. Kawawa na yung mga sosyal sa media. Nadadali yung mga sosyal sa media. Isipin ng tao, totoo, pag hindi ka nagpaliwanag. Kung hindi... Ganon? Pag hindi ka sumagot, totoo na kagad? Ganon ba yon, Mike Abe? Hindi, Mike Abe, ako, may tanong lang ako sa'yo. Ganon na po ba yon? Pag hindi sumagot, totoo na? Sinagot mo na ba yung Raptor kung totoo yon sa'yo? Ako nagtatanong lang din. Hindi, let's follow your logic. Your logic, let's follow it. Sabi mo, pag hindi sumagot, totoo. Parang ganun ang dating.
O, tanungin kita, totoo ba yung Raptor na sinasabi nung iba na binigyan ka ng Raptor? Totoo ba yun? Sagot! Yes or no? Pangalawang tanong, totoo ba yun na di umano daw? Tanong lang naman ito ha, hindi ako naniniwala dito. Hindi ako naniniwala. Kasi ayoko ng chismis. Pero totoo ba yun na yung mga bali-balita na ang laki daw ng hinihingi mo na talent fee? Totoo ba yun? Ako di ako naniniwala. Hindi ako naniniwala doon. Kaya ka nga tinatanong eh. Tapos, base sa iyong konklusyon, kung hindi sumagot si Maharlika, meaning totoo. Ba't di ka sumasagot sa Raptor at saka doon sa talent fee kay Kibuloy? Ako nagtatanong lang ha. Nagtatanong lang ako. Ako, di ako naniniwala dyan. Ayoko maniwala sa mga ganyang chismis. Alam mo, si Banat Bay, galit sa chismis yan. Kaya lang, yung konklusyon mo na pag hindi sumagot, ibig sabihin totoo. Yun ang konklusyon mo eh. O ito, tingnan mo. Yan totoo, napakabilis kasing bilis ng kidlat ang iyong pagsagot. Sigurado yan. Nung pumutok kay Mima, yung istorya niyan, malamang wala pang isang oras, sumagot ka na. Kasing bilis ka ng kidlat ang iyong pagdidepensa at pagsagot. Kung hindi totoo yan, bakit? Bakit di ka sumasagot tungkol dun sa Raptor at saka dun sa talent fee? Di umano, ha? Yung kinikwento ng mga social media. Iyong sagot, wala kang iyong sagot. Kaya ako, Mike Abe, sa ngalan ng patas na pagbabalita at pagbablog, pwede ko ho ba kayong ma-interview sa SMNI? Live, dun mismo sa studio. Iniimbitahan kita dun. Alam mo naman siguro kung saan yung studio ng SMNI. Don't tell me, nakalimutan mo na. Tatanungin lang kita kung totoo yung mga bali-balita tungkol sa Raptor at yung paghingi mo. Di umano. Ha? Ako, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kasi, I always give the benefit of the doubt. I do not believe on chismis. Hindi ako naniniwala. Kaya, gusto kitang ipagtanggol. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ayok, di totoo yan. Kaya lang, Mike Abe, according mismo sa iyong sinabi, pag hindi sumagot, tila guilty. Bakit ngayon? 3-4 na araw nang pinag-uusapan ito ng iba-iba ng social media. Ito, lagpas na nga ng 1 week, 1 month, hindi ka pa sumasagot eh. So, totoo ba yun? Nako, Mike Abe, wag kang lumalabas sa sarili mong bibig. Wala ka. Sabi nito, ako nga, caregiver for 5 years, hirap ng trabaho. Tapos lang. Dapat may ganun. Pa rin paliwanag. So totoo ba yan? Totoo ba bang nilason mo ang asawa mo? Naku, grabe. Maharlika! Tinatanong ka sa social media. Totoo ba daw yan? Pag hindi ka daw sumagot, ibig sabihin, Naku, patay tayo dyan. Totoo bang pinatay mo ang asawa mo na Black American? Ay, grabe naman! Mali ka naman doon. Black America? Malupit yun, ha? Randel Bunagan. Ayokong ma-imagine. Di ko ini-imagine. Masakit sa mata.
Feeling ko yung, nako. Sabi siguro nung asawa ni Marlica, who's your daddy? Who's your daddy? Sabi, wag kang ganon. Grabe naman ito si Mike Abe. Makaano naman, masyado naman yun. Alam mo, may pag-asa. Garski, may pag-asa si Boss Dada. Boss Dada, bagay kayo. Ikaw pala ang kursunada. Yung mga katulad mo. May bago ng love team. Maharlika and Boss Dada. Mga tipo pala niya yung mga Black American, Gusto niya pala ng Boss Dada Berger. Berger pala ng mga gusto niya. Ang lupit mo, Boss Dada, Iba ang kamandag mo, Boss Dada. Kaya naman pala pinagtatanggol mo si Maharlika minsan, Kaya naman pala pinagtatanggol mo si Maharlika, Meron pala kayong chemistry. Ang bira ka, Boss Dada, di ka nagsasabi, May sikreto pala kayo, Naku. Ano ba size ng sapatos mo, Boss Dada? Grabe, Huwag ganyan, Randel Monagan, yari ka. 75 years old. Tanong lang po ito. Tanong Kasi lang pag po hindi ito. mo na ipaliwanag ito, Boss Dada! Papakasalan ko na nga yan para matigil mo na. Patay tayo dyan. Baka magurgur ka rin dyan. Yari tayo dyan. Once you go black, you'll never go black. Mali naman yan, Once you go black, you always in the back. Ang bira ka, Boss Dada. Ang sagwa! Ang sagwa nyo! Sabi nung iba, if she did it, she would have been in prison. Sabi. Oo. Alam mo, Mike Abe, mali ka dyan, So kung ginawa pala niyan, naging tangang Amerika? Hindi nalaman ng Amerika yun. Imposible yun, Mahigpit pa naman dyan sa Amerika. talagang hindi ka na dapat paniwalaan. Nako. Pag hindi mo na ipaliwanag ito, paano ka pa paniniwalaan ng iyong mga followers at viewers? Pag hindi mo daw napaliwanag ito, bakit ka ba daw paniniwalaan ng mga viewers mo? Ibabalik ko sa iyo ngayon to, Mike Abe. Kung hindi mo sasagutin yung tanong ng taong bayan tungkol dun sa Raptor mo at dun sa di umanong talent pin na hinihingi mo, di umano, allegedly, na hindi ko pinaniniwalaan, Pag hindi mo sinagot yan, hindi ka na rin pala dapat paniwalaan. Kasi yun ang logic mo, Mike Abe. Pag hindi sinagot, posible. So meaning, hindi mo sinasagot yung di umanong Raptor at di umanong talent P. Ibig sabihin, di ka na rin dapat paniwalaan. Yan ang sinasabi ko sa inyo Pag ikaw may dumi, huwag kang ng putik sa kapwa mo. Yayari ka, Brad. Ang hilig nyo sa chismis Ako, hindi ko talaga pinaniniwalaan yung mga ganyan chismis. Lagi ko sinasabi yan, may mga nagchichismis. Hindi ako naniniwala dyan. Dito nga yung sa chismis kay Mike Abe, di ka ako naniniwala. Yung sa Raptor na binigay daw di umano sa kanya, di ko naniniwala doon. Bisikleta pwede bigyan pero ng Raptor hindi ko naniniwala. Ganun ka kahalaga? Hindi ko naniniwala doon. Tsaka yung paghingi mo di umano kay Pastor Kibuloy,
Di ko naniniwala doon. Di ko naniniwala. Kaya lang, siyempre, antayin natin yung sagot mo. Kasi sabi mo, pag hindi sumagot, may posibilidad. Pag hindi sumagot, hindi ka dapat paniwalaan. Oh. Mike Abe, balik sa'yo ngayon. Kung hindi ka sumagot, hindi ka dapat paniwalaan. Nako, panapatay ka. Mali yung diskarte mo, Mike Abe. Mali yung diskarte mo. Yari ka. Dahil kung bumanat ka sa gobyerno, akala mo totoo ang lahat ng sinasabi mo. Nako, Ikaw nga yung promotor nitong paglutang ni Morales. In-interview mo sa Morales. No? Kaya nagkaroon ng investigasyon ng Senado. Pinaniwalaan ka ni Senador Bato de la Rosa kahit walang in aid of legislation resolution. Hindi siya pinaniwalaan ni De La Rosa. Kaya nga iniimbestigahan eh. Kaya nga iniimbestigahan para malaman ng totoo eh. Mali na naman yung facts mo. Grabe yung rally ng Pulangaw. Nakakaiyak, 20 katao, nakatakip pa mukha. Nag-imbestiga siya. Dahil siya daw ang chairman ng committee. Ngayon, nagkakawindang-windang si Morales. Hindi nyo maipagtanggol. Di ba? Lumalabas na STL. Storytelling lie. Story. Hindi STL yun. Ay yun. Kabira. Kung story, ay. Hindi yun S. Labo nito ni Mike Abing. Gulong kausap. Ayoko na sa'yo. Gulong mong kausap. STL pero story. O di letter I. Ang bira oh. Gulo mo. Pero maraming salamat. Pinasaya mo yung gabi namin.